Mga kaibigan, kamusta po kayo? Ako naman po ay ngayon lang nakasilip ng labas. Mula po nung Friday night, ngayon lang po ako lumabas dito sa aming terrace. At ayan po, malungkot po ang panahon. Umuulan po siya. Parang nakikiramay din ang panahon sa mga may kalungkutan. Ano po? Kumikidlat, kumukulog, umuulan. Ganyan po ang design ng buhay dito sa mundo. Pagkatapos ko pong magkasakit, may panibago na naman pong pagsubok sa buhay ng inyong Lola Rely dahil si Lolo Dudong naman. Pero sabi ko nga, ang isang taong abusado sa kanyang katawan, talagang may panahon po yan ng paniningil. Ako man po ay napapagod na rin kung minsan sa pagsasalita, sa pagpapaalala sa kay Lolo Dudong na maawa ka na, tama na. Tigil mo yung bisyo mo, yung paninigarilyo mo, kasi alam mo na may diabetes ka, na mild stroke ka na, binigyan ka na ng chance ng Panginoon na mabuhay mula nung na mild stroke ka. Sana wag mo namang abusuhin. Ngunit mga kaibigan, no? Kung minsan pagtatalunan pa, pag-aawayan pa ng mag-asawa, kapag tayo ay nagsasalita sa ating mga kapartner sa buhay. Kaya napagod na po ako ng pagsasalita. Pangalawa, hindi naman po si Lolo Dudong bata. Di po ba? Matanda na. Kaya dapat ang tao habang tumatanda, may kinakatandaan, may natutunan sa buhay. Kaya ngayon, ayan siya uli. Nahihirapan, nagsusuka, nahihilo, mataas ang BP at siguradong mataas po ang blood sugar. May gamot, umiinom. Hanggang doon na lang po ang aking kayang gawin physically. Alagaan siya at ipanalangin at ihingi ng tawad sa Diyos at siya mismo. Kailangan mo humingi ng tawad sa Panginoon. Sorry mga kaibigan, talagang inuubo-ubo pa po ako. Ang mahirap lang dito mga kaibigan, kapag dumating sa punto na sinisingil ka na sa kaabusaduhan sa pisikal na katawan, hindi naman niya kayang tulungan ang kanyang sarili, kundi pamilya pa rin ang mahihirapan at patuloy na pinahihirapan. Lalo na po ako, dahil sa almost 42 years namin pagsasama ay hindi po ako nagpabaya. May mga panahon na akala ko itinigil na yung pala, nagtatago lang. At doon sa panahon na hindi kami magkasama dahil nandoon sila lagi sa project, kung saan po sila pumupunta mula Luzon, Visayas, Mindanao, yun po ang panahon ng sobrang pang-aabuso niya sa kanyang pisikal na katawan. Yun lang ang malungkot doon mga kaibigan. Yung resulta ng kanyang pang-aabuso sa kanyang sarili ay sa akin po nabubunton lahat ng hirap. Alam nyo mga kaibigan, ako yung since Friday night wala nang tulog. Hanggang ngayon wala pang gaanong tulog. Nag-aasikasa pa sa kapartner sa buhay na abusado sa sarili. Pero wala po tayong magagawa dahil ito po ang buhay.
At kung ano man po ang kalooban ng Panginoon, ayun po ang masunod. Hindi po ang kalooban ng tao. Sa ngayon mga kaibigan, ako po ay nagsusumikap at nagpupumilit na maging malakas kasi wala pong ibang asahan kundi ang aming mga sarili na dalawa. At ngayong hindi kaya niluludodo ang kanyang sarili, ako po yan. Akin po lahat yan. Yung mga anak ko, meron ding may lagnat sa kanilang mga pamilya. Kaya wala ring dapat na asahan kundi ang ating Panginoon lang talaga. At ako po'y lagi nagpapasalamat sa ating Diyos sa kalakasan na binibigay niya sa akin upang magampanan ko ang dapat kong gampanan at gagawin. Kaya mga kaibigan, lagi lang po tayong manalangin, manalig sa ating Diyos at huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ang lahat po ng bagay ay matatapos din. At alam po natin na alam ng Diyos ang ating mga kalagayan. Alam ng Diyos kung ano ang ating kwento sa bawat araw habang tayo narito sa mundo. Kaya mga kaibigan, ingat lang po kayo ha. Hindi ko na po pakahaba-habain ang aking video ngayon. Gusto ko lang pong marinig nyo ang aking boses kasi ilang araw po ako na hindi po ninyo naririnig. Okay na po ako. Ang Diyos po ay kasama ko, kasama ng aking pamilya, at kasama niyo rin po. Basta magpanalanginan po tayo sa isa't isa. Dahil ang panalangin po ay isang napakalakas na kapangyarihan sa ating mga buhay na mula sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna ang aking video ngayong araw. Mag-ingat po kayo. At huwag niyong pababayan yung sarili at huwag din pong abusuhin ang sarili dahil may panahon talaga na maniningil po ang Panginoon sa mga tao na umaabuso ng kanyang katawan dahil ang katawan natin ay templo ng Diyos. Maraming salamat po muli sa inyo. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos at ingatan sa bawat sandali ng ating mga buhay. Ganon din po ang ating buong sambahayan at ang lahat ng ating mga mahal sa buhay. In Jesus' mighty name, Amen.